Kaya dumarami ang tanga sa gobyerno dahil ganyan. Makakapasok ka sa gobyerno kapag meron kang backer. Pag sip-sip ka. Pag malapit ka doon sa boss. Himurin mo yung tumbong ng boss. Secured ang trabaho mo. Gusto ng mga opisyal ng gobyerno, sunod-sunuran ng mga manggagawa na hindi kayo lalaban, na hindi nyo ipo-point out yung mga mali. Ganun ang gusto nila. Hindi natin masisisi kung bakit marami sa mga licensed professionals natin, mga manggagawa sa Pilipinas, pinipili na hindi na magtrabaho sa Pilipinas. Pinipili na iwanan yung bansa natin, hindi na pumasok sa serbisyo publiko. Alam niyo kung bakit? Kasi yung sistema ng pagtatrabaho sa gobyerno, pag tinignan natin, napakalaking bahagi niyan, politika, pamumulitika. Hindi pinagre-renew ng kontrata yung maraming mga professionals. Hindi ba kayo pinagre-renew dahil incompetent kayo? Dahil ba mga engot, yung mga manggagawa ng union? Hindi naman, di ba? Hindi kayo pinag-renew dahil sa simpleng pamumulitika. Period. Hindi yan tungkol sa competence ninyo. Hindi yan tungkol sa ikaw ba ay maayos na nagtatrabaho sa iyong kumpanya? Hindi. Tungkol sa pamumulitika. Kaya dumarami ang tanga sa gobyerno dahil ganyan. Makakapasok ka sa gobyerno kapag meron kang backer. Pag sip-sip ka. Pag malapit ka doon sa boss. Himurin mo yung tumbong ng boss. Secured ang trabaho mo. Gusto ng mga opisyal ng gobyerno, sunod-sunuran ng mga manggagawa, na hindi kayo magnuno, na hindi kayo lalaban, na hindi nyo ipo-point out yung mga mali. Ganun ang gusto nila. Ang daming mga COS, ang daming mga job order, daming mga kontraktual, licensed professional, nag-masters, nag-doctors, lahat na ng kailangan para maging qualified doon sa posisyon, pinagkukuha na, pero hindi makuha-kuha doon sa posisyon. Bakit? Kasi hindi malapit kay boss. Yung ilan sa inyo, 2 dekada na sa trabaho. Competent naman, maayos naman magtrabaho, pero hindi pinag-renew ng kontrata. Bakit? Kasi kaaway kayo ni boss, ni GM. Yun ang pamumulitika. Manggagawa ba namumulitika? Hindi. Siya ang namumulitika. Napakaraming mga posisyon, napakaraming mga item, hindi nalalagyan ng competent na tao dahil ang pinipili, ang ina-handpick, sino dito ang masipsip, sino dito ang humihimod ng tumbong, sino dito yung mauutusan ko, sino dito yung yes man, sino dito kaya yung kahit kung ano nung kamalian na nangyayari, hindi magrereklamo dahil akin siya. Alam nyo kung ano yung mali? Yung i-tolerate yung ganyang sistema. Alam nyo kung ano yung mali? Yung piliin natin na walang gawin at walang imik sa gitna ng ganitong nangyayari sa mga manggagawa. Yan ang mali. Kasi walang matakbuhan na yung mga kamanggagawa natin eh. Kung ano nangyayari sa inyo, pwedeng mangyari at mangyayari yan doon sa mga kasama ninyo. Pag walang union, mas masahol ang dadanasin ninyo. Gobyerno na pinag-uusapan natin ha. Government po kayo. Tapos ganyan ang gobyerno. Gobyerno na supposedly, dapat ang kinikilingan yung mga manggagawa niya. Pero ang hamon sa union again, ay paano palalakasin yung union, paano pagbubuklurin yung mga manggagawa. So, I cannot promise you the skies and the heavens. Politiko lang nangangako niyan. But what I can assure you mga kasama, kung laban at laban lang, dito ko, Eli, tsaka ka manggagawa party list. Laban tayo! Laban! Please be assured that I will intervene. Tara na, kamanggagawa.